Think you will see the face of the Father, Jesus Christ there? No, He already has a house, me. I'll ask you the same. You'll face me. The same face. Ang Ama nasa loob ko, ako ang kanyang mukha. Uy, sana all. Pag pinakinggan mo ang anak, pinakinggan mo ang Ama. May nangangaral po sa ating panahon na pagka dumating daw tayo sa langit, yun daw pa ring mukha niya ang makikita. Hindi raw makikita ang Ama, hindi raw makikita si Kristo. Mukha raw niya ang makikita mo, tapang nito. Ang tapang ng mukha niya. Para sabihin yung, hindi mo makikita si Kristo, ang tapang niyang magturo ng mali. At hindi mo makikita ang Ama. Hindi mo raw makikita. Ang makikita mo, itong mukhang ito, ang sabi niya. Ngayon, mga kapatid, ano ang sabi ng totoong Kristo? Mateo 5:8, mapapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Hindi sinabing, makikita nila ang Diyos-Diyosang si Apollo. Kasi pangalan ng Diyos-Diyosan yung Apollo eh. Ngayon, sabi ni Kristo, makikita nila ang Diyos. O ngayon, si Kristo ba makikita rin natin? Yung anak? Kasi yung Ama makikita eh. Yung anak ba makikita ba yon? Ano sabi ng Biblia sa Apokalipsis? Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap. Makikita siya ng bawat mata. Ito po ang aral na nakasulat. Makikita siya si Kristo ng bawat mata at nang nangagsiulo sa Kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa magsisitagoy dahil sa Kanya. Gayon din siya nawa. Makikita po siya o hindi? Makikita ang Kristo. Makikita rin ang Ama. Ito ngayon ang aral na wala sa Biblia. Alin? Pagdating nyo sa langit, ito pa ring mukhang ito ang makikita nyo. Kasinungalingan yan, mga kababayan. Kasi kung mapupunta kayo sa langit, lahat po ng pupunta sa langit, babaguhin. Babaguhin ang itsura mo. Ano makikita mo yung mukha na yan? Imposibleng makita yan kasi hindi ka nga makakapasok sa langit eh. Diyan sa pagmumukha mo na yan. Masyado siyang feeling pogi, ano? Pero yung pagmumukha mo na yan, hindi papasayan para makapasok sa langit. Ang may sabi si Pablo, ito po nakasulat. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo, hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Ito palang body natin, laman at dugo, hindi papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Ni ang kasiraan magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang iwaga. Hindi tayong lahat mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin, sapagkat kinakailangan itong may kasiraan magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan magbihis ng walang kamatayan. Tatapat pagka itong may kasiraan, mabihisan ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayoy mangyayari ang wikang nasusulat, nila mo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya bago pala pumanik sa langit, kung makakapanik ka, babaguhin. Saan mo napulot yung pupunta ka sa langit eh? Mukha mo pa rin ang makikita nung mapupunta sa langit. Nako, pag ako nakarating sa langit, natiti ako, hindi ko makikita yung mukha na yan. Bakit? Iba yung langit na pupuntahan mo kaysa sa langit na pupuntahan ko. Magandang araw po sa inyo. Ang pagbibigay sadyang ganyan, lalo na pag-offering na naman. Huwag kang mag-isip ng ano pa man, wala mo sa Diyos ang siyang kailangan. Minsan po nag-offering ng church. Sabi ko, ba't ganito lang ang offering ng church? Ang liit-liit. Alam mo, I really signed a check. I put 100,000 pesos kasi hindi ako makapaniwala na tayo na andito. Sabi mo, ikaw nag-offering? Ang liit ng offering? Kaya naman, ikaw ba yung nag-offering na yun? Pero ang sinasabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa just. Amen? Alam niyo, pag nagtatrabaho ka na, pag lalaki ka, pag nagtatrabaho ka na, higit sa nakikita mo ngayon, ang pwede mong ligawan. Bakit? Siyempre, kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa
naglalakad, nagtutulak ng kariton. No. That's not your level. Hindi lang sa material, Alam na alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong. Sabi, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ganito nakasulat doon. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Lalaki ang binigyan ng Diyos ng unang-una. Ang mga apostol, wala namang apostol, Ha? Sa Biblia ba may mababasa kang obispa o apostola, yung matataas na mga tungkulin sa loob ng church? Puro lalaki nandiyan. Biro mo sa Pilipinas, may nagpapanggap na apostol, yun lang tigyawat ng miyembro mo, hindi mo maalis Tapos sabi mo, apostol ka. Tigyawat lang, hindi mo maalis Tino may mga pastor ngayon, yung apostol dyan sa Marikina, pagkakataon mo na kung talagang apostol ka, lumabas ka na, pagalingin mo lahat ng may COVID sa General Hospital. Tindi nitong mga ito. Nagkukunwari na sila raw ay nabautismo sa Espiritu Santo, kaya meron silang power. Kung may power ka, bakit yung pumasok sa kapilya mo, pilay, nung lumabas, pilay pa rin? Ek! At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalon niya, pagkatapos na siya'y muling mapabuhay sa mga patay. Ang mga saksi pala na itinalaga ng Diyos, mga saksi, mga witnesses, yung kumain at uminom na kasalon niya. Ito naman mga saksi ni Jehovah, kahit sa merienda hindi nakasalon ni Kristo. Ang lalakas ng loob na sila raw yung mga saksi. Mali! Aba, yung palang mga saksi na pinili ng Diyos, mga Ang tanong ng kapatid na Ariel, napakaganda, paano nyo masasabi na kayo ang tunay na iglesyang sa Diyos? Hindi ko sasabihin. Bayaan nating ang Diyos ang magsabi. Paano? Basahin natin ang 7:17 ng Juan, kapatid na Daniel. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat, ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Ayon, ang pagkakakilanlan pala para makapagtiwala kang sa Diyos ka, si Kristo mismo may sabi kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Yung turo pala, kapatid, yung doktrina. Kung ang turo ay sa Diyos, o kung nagsasalita na mula sa sarili. Ang nagsasalitang mula sa sarili, naghahanap ng sariling kaluwalhatian. Pero ang humahanap ng kaluwalhatian, yung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, sa kanya'y walang kalikuan. Ang pinapapatay ng Panginoon, yung mga Palestinyo, dahil sila'y magiging sakit ng tagiliran nila bandang huli. Nagiging tama yon dahil ngayon ang sakit ng Israel, mga Palestinyo. Kaya hindi kasalanan pumatay kung ang patay mo siguro ay masamang tao. Hindi po, mali yan, kapatid. Tignan mo, nagpapakahulugan ka. Alam mo, maliligaw ka, kapatid. Pag hindi ka nakinig sa akin, maliligaw ka. Yung Palestino ngayon, iba dun sa kaaway nila nung una. Iba naman yung Israel ngayon kaysa nung une. Yung Israel ngayon, hindi na sa Diyos yung bayan na yan, kapatid. Iba na ngayon ang Israel, iba-iba na nga relihiyon yan Marami pa nga dyan, di naniniwala kay Kristo Pinag-iisa mo Huwag mong pag-isahin yung nababasa mo sa Biblia at saka yung ngayon. Mali ka dyan, kapatid. At saka sabi mo, pinapapatay nila. Siguro hindi masama kung ang papatayin mo, yung mga kaaway mo. Nagbago na ang batas ngayon. Panahon na ng Kristiyano ngayon. Pakinggan mo sa 7:12 ng Eto.
sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan ang kautusan. Ayan, nang palitan ng pagkasaserdote, si Moises yung pinalitan, ang ipinalit si Kristo, kailangan palitan ng kautusan. Ngayon, ano ba ang kautusan ngayon ni Kristo? Tingnan mo, hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia, kaya ligaw na ligaw yung sinasabi mo eh. Sabi nung una, sabi ni Kristo, 5:43. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi. Tamo, iba ang batas ngayon sa panahong Kristiyano kaysa sa panahon ni Moises. Sa panahon ni Moises, love your neighbor, but hate your enemies. Yun ang utos kay Moises. Ibigin mo yung kapatid mo, pero kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngayon naman, ang sabi ni Kristo, dadapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang kaaway nyo, idalangin nyo sa inyo'y umuusig. So, iba na ang batas ngayon. Let us put that in English. Ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. You see, you have to love your enemies. Kaya hindi na ngayon pwedeng pumatay, kapatid. Bawal ni Kristo ang pumatay. Pati nga kaaway, pinapaibig eh. Ang gagawin mo sa kaaway, pag nagutom, papakainin mo. Pakinggan mo sa Roma, ganito naman ang sinasabi sa 12:20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Kita mo, yan ang batas ngayon. If thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. Tamo, yan ang batas oh. Kaya hindi ka na nga papatay ngayon eh. Bawal na pumatay. Huwag ka magpapakahulugan, kapatid. Ano? Napakarami mong ipapahamak. Hindi lang ang sarili mo, pati yung maniniwala sa'yo. Binabalak ko rin na sumanib sa inyo. Walang alinlangan. Welcome ka, kapatid. Welcome ka. rin. At welcome ka sa amin. At ako'y natutuwa na makasama ka. Kung gusto mo, sama ka sa amin. Mag-preacher ka. Kasi may mga preacher, hindi naman alam ang Biblia, nagpipreach na agad. Makakaligaw yon. Maraming mapapahamak pagka nakapagturo ka ng mali. Bawal kasi ng Diyos yung hindi tayo careful sa utos eh. Pakinggan mo sa unang Timoteo 4:16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Take heed unto thyself and unto thy doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mag-iingat ka sa sarili, sa hinturo, at sa paggawa mo nito, sarili mo rin ang ililigtas mo, pati ng nakikinig sa'yo. Kaya ang anyaya ko sa'yo, kapatid, with two hands, wine-welcome kita. Kung gusto mo, mag-preacher ka, at ang totoo lang ang ituro mo, at maging dapat ka sana sa Diyos, kapatid. Bigyan po natin ng chance o ng pagkakataon ng ating kaisipan, ng ating mga puso na makapakinig ng talagang doktrina ni Kristo. Subukan nyo lang, mga kapatid. Huwag kayong umanib kung ayaw nyong sumama sa amin. Huwag kayong aanib. Makinig lang po kayo para matulungan namin kayong huwag kayong madaya, huwag kayong maligaw, para huwag tayong mapula doon sa mga taong hinuhulaan sa Biblia na magpapakasama pa ng magpapakasama. Bigyan po natin